Hi, it's me again, Pat. Currently fighting an aggressive stage 4 cancer. Nakatayo ulit ako today mag-record kasi wala talaga. Masakit pa rin yung balakang ko. Tuloy natin yung kwento. So, this time, humingi kami ng help na sa oncologist. So, that time, sobrang wala kaming clue na kailangan pala. May bukod pa palang doctor for cancer. So, yun yung mga oncologist. So, iba-ibang mga specialty yan. Pero, yung sa akin, med-on ko yung meron ako. So, hindi na kami makapag-antay kasi nga, ang tagal pa nung discussions ng mga doktor, yung OB-GYN tsaka ng surgeons, dun sa OPD. Palala ng palala yung kondisyon ko. Ang payat-payat ko na, mas nanghihina na ako. Sabi ko, mamaya dun pa ako abutan na mamatay na ako. Hindi pa ako na-check, ganon. Or hindi pa ako nakapag-start ng treatment. Inabot din ata ako nun ng mga 2 months na back and forth. Kasama na yung mga test doon, tsaka yung mga yun, pabalik-balik sa mga doctor's consultation. Pero, ayun, basta, ang gulo. Sabi ko nga dati, bahala na kung private doctor yung kukuhaanin namin. Bahala na sa bills and sa pera, ganyan. Basta masimula na talaga akong magamot. Kasi baka mamaya nga, ayun, kung ano pa mangyari sa akin, bahala na ako magkanda utang-utang. Ganun na yung, yung mindset namin that time. Basta importante, maagapan pa kung ano yung dapat maagapan. Tsaka ayun, sakali mabuhay pa ako, gano'n. Yun lang. Anyway, ayun, nag-search ako doon sa same hospital pa rin naman. So, naghanap kami ng private na oncologist doon sa hospital. And then, I found Doc K. Ayun. Alam niyo, itong onco na to, talagang one of the things na sobrang thankful ako kasi hindi siya yung katulad ng ibang doctors. Kasi yung ibang mga patient na, cancer patient na nakakausap ko, sinasabi nila sa akin yung onco daw nila, sabi sa kanila 6 months na lang daw sila mabubuhay, na parang hindi na daw tatagal yung buhay nila, ganun. Parang hanggang doon na lang sila. Ang tanda ko lang dati, lagi lang yung sinasabi na kailangan ko na daw masimulan yung treatment, ganyan, kasi kailangan ko na talaga yun para sa case ko. Sobrang thankful talaga ako kasi parang, di ba, nonchalant si Doc, ganun, hindi ko alam. Yung mga words na ganun, never ko narinig dun sa onco ko. Never ako nakarinig kay Doc lang anything na negative or anything na ikahihina ng loob ko, ganun. Kaya siguro over a year na under ako ng care ni Doc K. So parang never ako, hindi man never. Siguro once or twice lang ako umiyak during my consultations with her. So ayun lang. Okay, nung nakita niya yung result ng CT scan ko, sabi niya sa akin, kailangan ko rin daw mag-consult ng OB-GYN na onco. Kailangan ko rin daw mag-consult ng OB-onco para metastasis dun sa ovary ko. And we need to find out kung primary cancer ko ba is yung, ayun nga, paulit, diba? Kung yung sa colon or yung sa ovary. Bago kami mag-start ng treatment. Refer na din si Doc K na isa pang OB-onco, same hospital din. So, magaling at saka mabait yung OB-onco na ni-refer ni Doc. Ayun na nga, sabi ng OB-onco, majority or in their studies, yung cases na kapag pareho yung present, kapag parehong may tumor sa colon area, tapos sa ovary, most likely, majority ng cases, colon yung primary cancer, tapos kumalat lang siya sa ovary. Kesa yung other way around na sa ovary nagsimula, and then kumalat sa colon. So, mas less daw yung chance na ovary, tapos kumalat sa colon. Mas unfortunate, pero sabi nung onco ko, nung OB-onco, she's hoping na sana magkaibang cancer or magkabukod na cancer yung colon, tsaka yung nasa ovary. Kasi siguro parang mas madali ata yung gamutan kapag ganon. So parang, ayun. Hindi masyadong matandaan pero parang ganon yung pagkakasabi niya. Yung OB-on ko din, in-explain niya rin sa akin kung saan banda yung tumor ko sa colon, and if ever ma-surgery ako, masyadong malapit daw yung tumor ko doon sa sphincter. Ano bang pronunciation? Sphincter? Sphincter? Hindi ko alam. Ay ka lang, mag-google tayo ng pronunciation nun. Kasi baka may mabash na naman ako eh. Yun na nga, sphincter daw. Sphincter. Yung tumor malapit sa sphincter ng rectal or area or rectum ko. So, kung ooperahan ako, medyo mahirap. Kasi yung sphincter na yon sa rectal area, parang siya yung nagko-control kung nung paglabas at yung pagre-release, yung muscle siya na
Pag nagre-release ka ng poop, siya yung nagko-control nun. So, dun siya tumubo malapit. Parang kung hindi siya mababalik, ang mangyayari, parang ka magiging si Barbie. Sabi ko na, Barbie! So, ang mangyayari, ganun, magiging Barbie na ako. Wala nang puwet, sarado na yung puwet. Tapos, forever na akong naka-colostomy or kung ileostomy bag man yung ikakabit sa akin, ganun. So, forever na akong nakaganon na bag. Kung ganun yung mangyayari na hindi maibabalik sa dati. Pero sa isip ko din naman, di naman ako natakot that time. Pero sabi ko kasi, okay na siguro yun na forever na akong ganun na yung sarado na yung butas ng puwet ko. Basta magaling na ako, yan lang yung importante, yun yung iniisip ko that time. So parang wala na akong pakialam kahit anong surgery pa gawin mo, basta gumaling ako, yun lang yun.